Hindi raw dapat tanggapin agad ng Pilipinas sa mga alok na destroyer vessels ng Japan. Ayon po yan mismo kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Kung bakit, alamin sa frontline report ni Brian Castillo. Ito ang Abukama-class destroyer escort vessel ng Japan Maritime Self-Defense Force. 3 dekadang nagsilbi sa Japanese fleet ang nasabing warship. At ngayon, 6 nito ang planong ibigay ng gobyerno ng Japan sa Philippine Navy. Bagamat aminadong malaking bagay ito para sa Pilipinas, hindi pwedeng agad-agad itong tanggapin ng ating bansa. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, maraming dapat isaalang-alang, kabilang ang pagsisiguro na tugma ang mga warship sa sistema at teknolohiya na mayroon ng mga kasalukuyang barkong pandigma ng Philippine Navy. Nariyan din ang posibleng gastos sa pagsasaayos ng mga ito, lalo't mga lumang barko ito ng Japan. Well, of course, it will add to the fleet size, but that will depend on whether we need to spend money for weaponizing it, for interoperability, for secure communications. Problema rin ang mga naval base na paglalagyan ng mga Navy destroyer. Hindi pa nga raw sapat ang mga base militar ng Pilipinas sa paparating na bagong 6 na offshore patrol vessels at 2 pang frigates na binili natin mula South Korea. The strategic basing initiative is hopefully going to break ground soon because we cannot afford to wait anymore for any other vessels to come without a home. Sinabi ito ni Teodoro sa Pacific Amphibious Leaders Symposium 2025 sa Taguig na unang beses isinagawa rito sa Pilipinas. Dinaluhan ito ng mga leader ng iba't ibang Marine Corps mula sa mahigit 30 bansa. Layunin nitong mapaigting ang kooperasyon sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific region. It is a strategic necessity. In an era of rapidly shifting geopolitical landscapes, it is clear no nation can stand alone. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi ito dapat ituring na pagpapakita ng puwersa laban sa sinuman. This is a show of unity among like-minded nations who get together for a common value, and that is to promote a free and open Indo-Pacific. Makailang ulit ng tinawag ng China na panguudyok ng gulo ang anumang aktibidad ng Pilipinas na pakikipag-alyansa sa ibang mga bansa. Kaya hindi raw maiwasang baka maging issue rin ito sa China. Hindi naman daw direktang nakatuon sa kahit na anong bansa ang pagsasama-samang ito ng iba't ibang Marine Corps. Pero hirit ni Secretary Teodoro, wala naman daw silang magagawa kung meron mang matamaan at mapikon. If any nation is against international law or wants to change it unilaterally, wants to transgress on the rights of another country, then so be it. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.